Hi Gemini, ito na po ang inyong reading 2026 Career, Buhay, Trabaho ang ating pag-uusapan. Iiwanan natin ito ng patanong na kung nasaan ang iyong swerte ngayong bagong taon 2026. Hihingan rin po natin ng gabayang usaping kaperahan, your financial sector, buhay, negosyo kung kayo man po ay meron nito ngayon pa lang, or nagpaplano na bumuo ng negosyo this year. Nasaan ang swerte mo, Gemini? Kuha tayo ng ilang guidance. Energy check tayo. Gemini energy. Anong parating sa inyo? Sa inyong mga buhay paggawa, trabaho, buhay career, this new year 2026. Ano nga asahan ng mga Gemini ngayong bagong taon? Anong parating sa kanila? Mensaheng gabay po, Gemini, para sa mga Gemini na maaaring makapakinig nito, guidance po para sa mga taong ito. Message ng mga career, negosyo. 7 of Wands, the Hangman, okay? Or the Hangwoman. Sa card, sa deck po na ito, the Hangwoman. Naka-reverse. Ay, pa tayo. 9 of Cups, 10 of Pentacles, guys. Guidance po para sa mga Gemini this year. Career reading po tayo. Career advice. Money. Ano kailangan natin maiparating? Knight of Wands. Four of Swords. The Hierophants. Kahit pa tayo, Gemini. Ayan. Sige, hindi natin pipigilan. Bumagsak na naman si The Magician. This is you. This is a sign of Gemini. Ang planet ruler mo is si Mercury. You're all about communication, connection, technology, travel. 4 of Wands, 4 and 4. Ang dami nito. Sige, ilalatag ko lang po. Isa-isa. Kompleto, Ricardo, guys. Wala kayong dapat ikabahala ngayong bagong taon sa inyong mga buhay karera. Kasi, anin yun? Ang easy na lang nito sa inyo, alam nyo na to, easy peasy na lang sa inyo to, Gemini. Kung ano mong pwede nyong harapin, kaya-kaya nyo pong panghawakan, dalhin. No, mamahikain nyo na lang ang mga sitwasyon. Kayo na mismo to. This is a sign of Gemini. Pakita natin sa live. Kompleto, Ricardo, na ang sangkap sa menudo. O, di ba, pagkain na naman. Kasi may selebrasyon akong nakikita, kaya may pagkain, may pamenudo. Hindi kayo mawawalan. Ano man yan, sektor ng trabaho, proyekto, negosyo, o kaperahan. May magandang flow tayong nakikita. 10 of Pentacles, sign of abundance. Meron pong pag-unlad, kayamanan. Speaking of abundance, si Jupiter, syempre sisilipin natin dahil ang topic natin ngayon ay kung nasaan ang swerte ngayong bagong taon. Maaring na-share ko na ito o narinig nyo na kung inyo pong napanood or napakinggan yung inyong mga yearly tarot scope, horoscope for 2026. Nasa read up na natin yan, guys. Moon South Magruda rin din po. Kung hindi nyo pa napapanood. Maaring na-mention ko na Jupiter, the planet of abundance, luck. Yun yung topic natin. Good fortune, still currently nasa inyong mga second house of income, money, wealth, your worth, yung halaga mo, or kaperahan. Diyan po pumapasok din yung tinatawag na hard-earned income. Kung saan ka kumikita, kung saan patuloy mo binibigyan ng proteksyon ang iyong posisyon o negosyo, the 7 of Wands. Ayan. Anong ayan? Napakagandang indikasyon po ito na kung hindi yung masyadong naramdaman pa ang presensya ni Jupiter nitong mga nakalipas, then this year, i-claim natin na mas higit niyong mararamdaman yung presensya niya. Merong something luck, good luck, pagdating sa inyong pera. Exciting po ang aking nakikita. New positive possibilities, opportunities, the Ace of Pentacles, money-making opportunities, guys. Kung ang ilan sa inyo, sakali man naghahanap kayo ng mas magandang trabaho or ng trabaho, bagong trabaho, you want more money,
Meron tayong nakikita guys, money-making opportunities po. Overwhelming, may sagana, may pag-unlad. Alam ko matamis yun. Lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili. Ito nga yun, paglaban nyo sa inyong mga posisyon or kung ano yung gusto nyong ma-reach, especially nitong mga nakalipas na buwan ay nagsikap na kayo. May pag-aani na naman tayo nakikita, 9 of Cups. Yung resulta, mapapasa inyo yan. Oo. Or may pag-increase po. Baka naramdaman na ito ng ilan eh. May pag-increase, may pagtaas ng possession, or pagtaas ng sweldo. Magagandang posibilidad pagdating sa inyong mga buhay karera at sweldo talaga. Diyan po yun pumapasok. Oo. Ace of Pentacles, manifestation card, dalawa to. The Ace of Pentacles, the Magician, panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, be positive, optimistic po sa inyong mga buhay paggawa. Sabi ko nga, parang wala naman kayo dapat ikabahala. Actually, exciting at the same time, chill. Yung ganapan dito. The Four of Swords, the Hangwoman. Kasi nagiging rin kayo eh. Patuloy kayong nakikisama. Patuloy kayong sumasabay. Nagiging flexible sa ilang drama. Yes, maaaring may ilang drama rin sa trabaho, no? Pero, pangahawakan nyo to. Kinakaya nyo. Ayan. Hindi to something nagiging sagabal or distractions para sa inyo. Or yun yung pinaka-advice this year, guys, ha? Then, ito na. Higit kayong makakatanggap ng biyaya po. Yes. Oo. Pahinga lang din pag may time, kung medyo may pressure talaga, kasi dito ang pakikipaglaban po sa gusto nyong ma-reach, ma-achieve. Hindi nyo kailangan madaliin, ano mang ilatag sa inyo ng inyong mga boss na gawain, responsibilities, aking uulitin, yan po ay maharap, mapangahawakan. May abundance this year, guys. Claim na natin, money, 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 money. Magiging money magnet po kayo ngayong taon. Again, nag-highlight pa rin ang inyong mga second house of money. Oo, umaangat ang money dito. For some of you, usaping pera na lang din naman tayo, Gemini, kung medyo sobra-sobra ang mga sitwasyon at hindi nyo mapanghawakan. Para hindi lang kayo mabigla. Baka naman. Charot. Baka naman, nandito si Moonshot, baka kailangan nyo ng tulong. Charot. The Hierophant is here, someone expert. It could be a financial advisor or someone na mapagkakatiwalaan nyo. Kahit sa simpleng pagpapayo, maging bukas daw po kayo dito. Connected sa pag-share ng ilang knowledge. Okay, knowledge is power. Ganun. Makikinig, tanggapin yung ilang payo na ito. Hindi mo pa man agad-agad ma-realize or maggamit at that moment, maaaring magamit mo yan eh. Baunin mo yun sa mga susunod na yugto na ito ngayong taon. Okay? Isang indikasyon lang po ito ha, na hindi kayo nag-iisa po. Sa anumang laban nyo, pagdating sa usaping pera. Yes. May ilang changes kayong pwedeng maramdaman for some of you, yes, sa inyong mga workplace or career sector, negosyo. Pero itong pagbabago na ito, guys, along with your other cards na aking nakikita, Gemini, again, ito po ay para rin, stepping stone to, guys, patungo sa inyong paglago. Oo. No matter what happens this year. Sabay lang kayo dito. Stay flexible, adaptable sa situation. Hindi nyo pa man agad yan, taliwas man yan sa inyong kagustuhan. Sa huli, dyan mo mapagtatanto na papunta pala to. Doon pala to papunta, moonshot na, sa success. May celebration una pa lang kung saan hindi lang kayo ang magsasaya. Pero ito, yung ilang dahilan, pamilya, yung purpose, kung ano yung mga goal nyo pa sa inyong mga tahanan. Okay, may pag-highlight din dito sa ilang social network nyo. Patuloy kayo magiging open din sa ilang demands or ilang invites. May party akong nakikita. So, balance. Work-life balance, guys. Nang walang pagkakulang pagkasobra. Sabi ko nga parang chill na lang ang 2026. I-claim natin ito. Ito marahil yung pinaka-advice sa inyo, Gemini. Mapanghawakan nyo ng may balance. Ang ilang sektor, trabaho,
kung paano kayo, yung kayo mismo, yung natural na Gemini sa pakikisalamuha, sa ugnayan sa ilang katrabaho, kaibigan, kapamilya, ang balance. Oo. So, meron, at kung yan para sa ilan parang taliwas naman yan, moonshot. Kabaliktaran ng binabanggit mo. Maybe that is the message. Kailangan mas higit kayo maging seryoso para magkaroon kayo ng improvement at ma-achieve mo yung success na umangat dito. Yes, guys. Narito po yung fulfillment, contentment, happiness, money. At the same time, practicality nga. Umaangat po sa inyong mga baraha. Kasi nga, nanlaban kayo. Oo. Exciting again, may mga pagbabago man, masasabayan. Kasi umangat yung celebration din ng inyong mga puso. Happy lang. Marahil kasi dito yung passion, yung love nyo sa inyong ginagawa. Okay. Other messages. Kung hindi yun mag-apply, ito na kayo mismo. The Magician. Ito talaga sobrang mag-connect ito, mag-resonate pagdating sa astrology. Astrologically speaking, marahil nabanggit ko na ito. Kung napanood nyo na po ang inyong 2026 yearly Taroscope, naka-upload na yan, Gemini. Mag-highlight this year ang inyong mga third house. Ito yung natural placement nyo, Gemini, na kanina ko pa pagdating sa connection sa inyong network. I feel that you will meet the right people at the right time then this year. So, patuloy kayong bukas sa ideya ng pakikipag-connect kahit over the net. Jupiter, the planet of luck. Since yung topic natin, again, luck will also enter second half of 2026 sa inyong mga natural placement. Third house of communication, transportation, technology, social media, the internet. Ayan. So, anong negosyo, if ever, yun din yung pinaka-pag-usapan natin. Anong magandang business, moonchild? O saan ako mag-grow ngayong taon? Ito, napaka-normal na. 3 energy nyo, Mercury, the Magician. Oo. Paangatin nyo yung kayo mismo. Yung unique you, Gemini. Kung ano yung kakayanan nyo. Kasi kayo po ay hindi nyo pa man yan ma-realize, pero natural sa inyo ang komunikasyon, yung mga boses, yung power of voice, paangatin nyo yan ngayong taon. Not the year para pagdududahan ang kakayanan or para takpan ang inyong mga bibig. Ito communication ha, napakalawak nito. Maaring sa paraan ng pagsusulat, pagbabahagi, pag-share online, or pagsasalita. Okay? Communication, your voice is your superpower. Gemini. Papaangatin yan. Again, kayo na to mismo, Jupiter will enter your third house. You are in the third house. Astrologically speaking, connected sa internet, social media, ano bang trabaho sa social media, kung ano man yung negosyo nyo, ipamalita nyo ito sa buong mundo, over the net, baka makatulong yan, i-post nyo lang, kahit pamisan parang mabagal at nakahang, the hangwoman ang ilang situation, tiwala sa proseso, merong paglago akong nakikita po dyan. Okay? Or pagdating sa pag-affiliate, ayan, mag-affiliate na kayo dito kay Black App. Laban na yan. Baka this is a sign for some of you or sa pagka-content. Ang lawak po ni communication, ha? Or pagdating sa transportation, kayo po ba ay andito sa ilang travel na negosyo, ticketing, pagdating sa mga sasakyan, buy and sell din po ang third house. So, ayan, tangatin niyo yung mga natural na abilidad, kakayanan nyo, at higit po kayong mapakikinggan. Best time ito to present something. Best year to present something. Project sa trabaho or negosyo, mapupuna po yan. Mahirap yan na hindi mapuna, guys. Higit kayong maharap. Mayroong liwanag, something in you na hirap hindi mapuna. Kasi maaaring makita rin nila yung long-term na vision nyo pagdating sa work.
yung malilikhain at matatalino yung paraan, yung diskarte with the magician. Sabi ko nga, mamahikain nyo, magical ang taong ito pagdating sa inyong buhay, career. Gusto niyo yun? Yes naman. Ayan. Ano pa bang add natin? Money. Saan kayo pwedeng kumita? Mula sa ilang aking nabanggit, napakalawak ano po. Sige, add pa tayo. Nasaan ang swerte mo ngayong bagong taon, Gemini? Negosyo, trabaho, may gustong sumama sa aking kamay. Aries, Scorpio. Yung energy lang ni Aries sa Scorpio, hindi kailangan yung pinaka-sign. Aries energy is in the first house. Again, yung kayo mismo, yung mga natural nyong abilidad, kakayanan, ipamalas nyo na yan. Okay, bigyan nyo ng proteksyon yung mga gusto nyo pang ma-achieve sa inyong posisyon or negosyo. On fire. Your career will be on fire this year, Gemini. Laban lang yan, ha? Scorpio, yung energy ni Scorpio, connected din po ito sa pera. Yes po. May ilang changes, yes. Baka dito pumasok yung naiwanan ko. Pwede kayo merong maramdaman. 8 of Cups po kasi umangat. The Hangwoman naka-reverse. Pero anumang pagbabago sa trabaho, gulatin man kayo ng ilang sitwasyon, it could be unexpected for some of you. Hindi nyo pa man agad makita ang mga bagay sa una na may ganda. Pero sabay lang po kayo, ha. Pinapayuhan kayo ng ilang baraha to be more flexible this year. Or kahit sa simpleng schedule, working hours, may ilang pagbabago kayong pwedeng maramdaman, Gemini, this year. Actually, sobrang mag-a-apply ito eh. Itong na-mention ko astrologically, si Uranus, the planet of the unexpected, sa ilang matatawag mo rin, in a way, distractions, pero meron niyang something, redirection eh, sa mas ikalalago nyo sa trabaho, negosyo. Sabay lang kayo dyan, ha. Uranus po kasi will enter your sign this year. Oo, may ilang sudden ganap, unexpected, pero as I mentioned, you're a very flexible sign naman po. Makaka-adjust kayo. Ano pa man yan. At kapag yan na pang hawakan nyo, yan po, ang higit na, sabi ko nga, maaring stepping stone po talaga patungo sa success. May ilang agreements, partnership po ba, collaboration, the 3 of Cups, kung hindi ko pa na-mention. May ilang extra work, extra income, extra responsibilities. So, hindi kayo mawawalan, guys. Magiging patuloy na busy, productive ang taong ito para sa inyo. At the same time, ayan, sumasang-ayon ng mga doggies, kalma, mapanghawakan, easy-peasy na lang ang mga bagay. Mahandle niyo ito ng may pagkakalma, saya at sagana. Ito na, mag-e-end na tayo. Ito po yung umangit na guidance advice para sa inyo 2026. Usaping career, trabaho, pera, negosyo para sa inyo, Gemini.